magpautang ka para tuluyan ng magsara yung tindahan mo o yung sari-sari store mo. So ang tatalakayin natin dito sa ating video mga kasari is tungkol dito sa utang. So marami na tayong nagawang videos na ito na tungkol sa pagpapautang. So dito mag-share ako sa inyo na isang kaibigan na naman natin ang nagsara dahil sa labis na kanyang pagpapautang. So kung interesado ka dito sa ating video na to at malaman mo kung ano yung mga dahilan kung bakit siya nalugi saka dahil sa kanyang pagpapautang, tapusin mo tong video na to. Alam mo mga kasari, totoo talaga yung nagsasara agad ng tindahan kapag lapis na nagpapautang isang store owner. So katulad dito sa amin, talagang halos lahat ng lumalapit sa kanya hindi niya hinihindian. So sige lang siya bigay ng bigay kung ano yung hinihingi ni customer sa kanya. Kasi nga ang gusto niyang gawin is makilala agad siya dahil nga kabubukas lang ng kanyang tindahan. So ang ginawa niya is nakipagkaibigan siya. Although tama naman yung ginawa niya, nakikipagkaibigan siya. Pero kasabay no, nagpapautang siya para mas lalong makilala siya dahil nga sasabihin ng ibang tao na una, gantong baka bubukas lang ng tindahan is nagpapautang siya. So ayun naman ang hindi maganda mga kasari, no, yung ginagawa mong ganun. Yung pakikipagkaibigan, okay tayo dun eh. Pero yung sabihin mo magpapautang ka ng item mo sa paninda mo, ay nang hindi maganda. Dahil yan ang dahilan kung bakit malulugi at baka magsara pa ang tindahan mo sa labis na pagpapautang mo. So yung utang na yan mga kasari, kadikit na yan ng sari-sari store. Kapag may sari-sari store, kambal niya na yan eh, utang. Hindi mo na maaalis yun. Tadhana niya na talaga yun na uutang at uutang talaga sa'yo ang customer mo. So, ito yung mga sabangkitin ko mga kasari is gawin mo to para at least magkaroon ka ng kaalaman doon sa mga taong na umuutang sa'yo. Lalo doon sa mga bago pa lang na nagnegosyo, nagbi-business na sari-sari stores. Panoorin mo to, talaga makakatulong sa ito. Ang pag-uutang is hindi naman okay lang naman magpautang basta doon sa mga good payer na customer mo. So ikaw bilang store owner is kikilatasin mo yung pauutangin mo at alam mo naman na talaga sa isip mo na magbabayad siya. At syempre kapag nagpautang ka, bigyan mo sila ng limit. So kausapin mo yung customer mo na yun na halimbawa si Maria uutang na, oh Maria, ganitong uutang ka sa akin is may limit lang ang pagpapautang ko, no, na halagang 100 o hanggang pababa lang ang pwede mong utangan sa tindahan ko dahil yun lang ang kaya ng tindahan ko na ipautang ilabas. Na alam mo naman sa sarili mo na yun na hanggang doon lang talaga yung limit ng tindahan mo. Hindi ka pwedeng lumagpas doon sa pagpapautang dahil baka mamaya lahat ng mga item mo is napautang mo na. So paano pa tayo mamimili niyan? Paano pa tayo kukuha sa supplier niyan kung wala tayong benta? Tapos ubos na yung mga stock natin. So ganun ang una mong gawin mga kasari, na kausapin mo yung customer mo na yun na hanggang doon lang yung limit mo. At kapag kauutang siya is hindi mo na siya makakautang dahil kailangan muna niya na bayaran yung una niyang inutangan bago siya ulit makakautang. So yun lang naman ng mga simple rules dito sa ating tindahan sa pagpapautang. Hindi tayo pwede yung bigay ng bigay dito, no? Kikilatasin natin kung sino talaga yung mga customer na talagang marunong magbayad. So may mga ganito nga mga kasari akong ginawa ko talaga nung bago pa lang ako sa sari-sari store, no? Yung mga customer talagang binigyan ko sila ng mabababa lang ng papautang, siguro tagahalagang 40 lang sa kanila bawat isa. Ang ginawa ko is para kilatasin ko talaga kung sino talaga sa kanila yung mga good payer. Sinasala ko talaga kung sino talaga doon yung okay pautangin na kahit na lumagpas pa siya sa 100 is alam mo naman sa sarili mo na mababayaran ka niya. So ang ginawa ko, ayun, pinautang ko sila. Pero alam ko naman sa sarili ko na kahit na hindi sila agad magbayad is okay lang, no? Kaya pa naman na saluhin ng tindahan kung ano man yung mga kinuha nila na item dito sa ating tindahan. So ayun, halos kalahati talaga yung mga maayos magbayad kumpara doon sa hindi marunong magbayad. Yun, nalaman din natin kung sino talaga dapat talaga yung pauutakin natin at sino yung bababaan natin ng pagpapautang.
So ayun yung ginawa kong technique para malaman ko at maabisuhan ako kung sino talaga yung dapat kong pagbigyan at hindi ko na bibigyan sa susunod, dahil yung mga umutang sa akin noon tapos uutang ulit pero hindi pa nila nabayaran yung utang nila, is hindi ko na yun sila pinautang kahit kailan dito sa ating tindahan, na kahit hindi na sila bumili dito okay lang, kasi hindi naman sila kawalan, dami naman tayong mga customer na pabalik-balik, no? Tapos meron pa nga dito na umuutang, tapos may kita mo sa ibang tindahan naman bumibili. So parang napaka-unfair naman yun sa ating store owner, na makikita natin na gano'n na may utang sila sa atin tapos sa iba sila bibili. Pwede naman silang bumili, bakit kailangan mahiya ng mga customer, no? Bakit kailangan nilang lagpasan tayo? Bakit di naman natin sila pipilitin na singilin? So, siguro nahihiya sila dahil may utang sila tapos bibili pa sila, siguro gano'n ang kanilang iniisip. So mga kasari, yun nga sinasabi ko sa inyo sa pagpapautang. Hindi naman masama magpautang. Yung sinasabi ko sa inyo, bigyan nyo lang ng limitasyon yung pagpapautang nyo, dahil dito maraming nagsasara na tindahan. So ito nga yung isang kaibigan din natin, alam mo yun, napasara agad ng kanyang business na sari-sari store. Mumukhain mo, no, na halagang 50 mil yung kanyang puhunan at maganda pa yung kanyang tinayong lokasyon, no, tabing kalsada pa, tapos malapit pa sa eskwelahan. Although malakas naman kumita yung kanyang tindahan, dahil nga syempre daanan talaga ng tao, tapos may mga estudyante pa siya na bumibili doon. Talagang malakas talaga yung kanyang business na yun. Pero ang ginawa niya kasi is paano yung niya, yung loob niya lalaki din siya, mga kasari, lalaki din yung kasari-sari din natin na yun. Pagka kasi mga lalaki kasi yung mga nagbabantay, parang alam mo yun, pusong mamon tayo kumpara dun sa mga babae talaga na talagang hindi ka talaga pautangan yung pag ayaw talaga sa'yo yan. Pero pag tayo mga pusong lalaki kasi is talagang tayo maunawain tayo, mahabag ang puso natin, talaga nagbigay tayo ng bigay dyan So yun, ang nangyari sa kanya is madaling makuha ang kanyang loob. Kada may bibili sa kanya, minsan nakikipagkwentuhan, tapos maya maya ayan na, sasabay na ng uutangan na siya. Tapos kadalasan pa doon yung binabayad sa kanya is kulang. So doon siya nalulugi sa mga ganong estilo ng mga customer, no? So yun yung hindi nalalaman ng mga customer na napakahirap magpaikot ng tindahan, kasi alam mo naman na kinikita lang natin dito sa ating negosyo is barya-barya lang, tapos uutangan pa tayo. So paano pa natin mapapaikot yung negosyo natin kung gano'n ang ginagawa nila? Kulang yung bayad nila, uutangan tayo, tapos ang tagal pa nila magbayad. So paano pa tayo magpapaikot ng tindahan kung gano'n ang ginagawa nila? So sa mga nanonood dyan, na mga kasari natin, kanegosyo natin, ang utang is hindi naman masama, basta limitahan mo lang yung taong bibigyan mo at magbigay ka lang yung utang nila hanggang doon lang talaga yung limit mo, hindi na pwedeng sumobra. Dahil kapag sumobra yan at maraming umutang sa iyo, is ikaw din ang mahihirapan, no? Ikaw din ang mamumblema niyan, kung paano mo didiskarten, kung paano ka mamamalengke, ubos na yung paninda mo, wala ka naman kita, tapos ang tagal pa magbayad ng mga umuutang sa'yo. So yun yung gusto kong i-share sa inyo dito about sa utang, dahil nakakaawa rin ng isang negosyante, no, na may kita mo na nagpapakahirap siya na malengke araw-araw, tapos ikaw ba naman na customer mo is uutangan mo lang yun, no? So kasino lang naman ang kinikita ng tindahan, tapos saklap pa niyan is nagbabayad pa siya ng upa, renta sa kanyang pwesto. So dapat yung mga customer sana natin naisip din nila kung ganong kahirap ang maging negosyante. Oo, marami tayong pera dito sa tindahan, hindi nawawala. Pero yung pera na yun lang yun, pinapaikot lang natin dito sa tindahan. Hindi yun talagang atin talaga. Akala kasi ng mga ibang customer natin na talagang araw-araw may pumapasok na pera sa atin, kaya talaga utang at utangan tayo nila, no, kasi alam nila mapera tayo. Hindi ganoon yun hindi ganoon yun sa mga customer natin diyan. Kung nakinonood ka dito sa ating video na to, sana maunawaan nyo rin na mahirap
yung mga pinagdadaanan naming mga negosyante. Hindi lang kami dito naglalaro-laro lang, o hindi lang kami dito yung nakaupo lang, paabang-abang lang ng mga bumibili na customer. Nag-aano rin kami dito, nag-audit din kami dito kung kano yung kinikita namin na sales. Napakahirap talaga bilang sari-sari store owner at alam ng mga kasari-sari natin. So yun lang i-share natin dito sa ating video na to, at sana nakatulong to sa mga bago pa lang na magsasari-sari store, at sa mga katim kasari ko dyan. Salamat sa patuloy na suporta dito sa ating channel. So abangan nyo lang yung mga sunod na pag-uusapan natin dito sa ating tindahan, yung mga tips na ibibigay natin dito sa ating channel. So tapusin ko na lang muna itong video, at sana nakatulong to. So yun lang mga kasari.